Demokrasya. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ating alamin. Mabuhay ang demokrasya. Pero ano ba talaga ang nasa likod ng mga salitang ito? Simple lang ang simula sa atin. Tayo, ang mga mamamayan, ang tunay na source ng kapangyarihan. At yung mga institusyon, binuo natin yan para magsilbi, hindi para maghari sa atin. Sila ang nagbibigay ng struktura at kaayusan sa kapangyarihang ipinagkatiwala natin. Kaya ang autoridad, tandaan, responsibilidad yan, hindi pag-aari. Tungkulin yan, hindi pagdodomina. Malaki ang pagkakaiba, di ba? Ang isa, nagsisilbi. Ang isa, parang may-ari na. Naguutos. So para hindi ito malihis, may firewall ang sistema, ang kalayaan o independence. Ang mga ito ang haligi para masigurong patas ang laro para sa lahat. Yung mga buwis natin, pera yan ng bayan, dapat umabalik sa atin bilang serbisyo. Hindi ito pabor, kundi resulta ng isang sistemang gumagana para sa tao. At dito papasok ang pinakaimportante sa lahat, ang balanse. Ang publiko ang nagtitiwala, institusyon ang nagpapatatag at otoridad ang gumaganap. Dapat laging balanse. Pero paano kung masira ang balansing ito? Tingnan natin. Unang sinyalis, kapag ang leader parang may-ari na kung umasta, diyan nagsisimulang lumihis ang sistema. At pangalawa, kapag nawalan na tayo ng tiwala sa institusyon, nagiging magulo ang lahat. Ang pag-abuso sa itaas at kawalan ng tiwala sa ibaba, parehong nakakasira sa balanse ng demokrasya. Sa huli, simple lang naman ang demokrasya. Kailangan lang nating panatilihin ang balanse. Ingatan ang balanse, panatilihing tapat ang sistema at laging unahin ang interes ng mamamayan. Tandaan lang natin to. Publiko ang source, institution ang sistema, at otoridad ay responsibilidad. Dahil ang demokrasya ay hindi isang regalo, ito ay responsibilidad nating lahat na protektahan.